mayong buntag o mayong hapon sa tanan. Naglaom ko nga we can learn so much from our study today. We'll be talking about seeking the will of God, no? So naatay mga akong gipambutang din ha sa atong messenger. You can follow there sa title, sa outline, and scriptures also nga atong pagabuhaton. So mag-learn ta unsa man ni ngano man ug unsaon man pagpangita sa kabubuton sa Ginoo. So nganong mangita man kita sa kabubuton sa Ginoo? So mo hatag ko ninyo duha ka rason. Una, kay siya ang atong sovereign king, Ginoo siya, kita iyang makatawhan, kita ang makarnero sa iyang pasture, Psalm 100 verse 3. So busa, kinahanglan makibaw ta unsay kabubuton sa atong master, sa atong pastol for year 2024. With regard sa atong personal life, sa atong family, ug sa atong work or ministry nga giplano sa Ginoo para nato. Okay, kay isip iyang katawhan, doon na may gitagana nga ginbuhaton ang Ginoo para kanato. So, tulo ka butang kung tanahon. What is seeking God's will? Unsa maning pag-seek sa kabubuton sa Dios? Ngano mang mangita man ta sa kabubuton sa Dios? Dahil duha ka rason. Kay ningon ang Ginoo nga pinitaw ng iyang kabubuton. Ikaduha, tungod kay doon na siya plano para nato. So di ta magplano-plano og ato, no? Kay ang atong plano mubagsak na, no? Murag eroplano nga di kalupad. While ang plano sa Ginoo mulupad jud na siya, and it gives us a better life. So ikatulo is unsaon nato pagpangita sa kabubuton sa Dios. So ngarita sa number 1. What is seeking God's will? Unsa maning pagpangita sa kabubuton sa Dios? Kita bag-o na tang binuhat diha ni Kristo Jesus. So kung mangita ta sa kabubuton sa Dios, nagtinguha ta ni desire ta nga magpuyo gyud ta sumala sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi, sumala sa iyang plano sa atong kinabuhi. Ug ato ning makita sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga nag-ingon, kay kita binuhat sa Dios, created din ha in Christ Jesus nga magahimo og good works diin gipreparar kini in advance for us to do. So before ta nakaila sa Ginoo, before ta nabira niya, doon na plano lagi ang Ginoo nato. Before ganita na himugso ning kalibutan na plano ang Ginoo nato. So imagine kung sa dihang nagdako ta, nagtubo ta, nakaila ta sa Ginoo ug nagsubay ta sa iyang plano, isip tao nga napuyo na ning kalibutan na, o kung nakaila pa lang sa atong mga ginikanan o ilang na-introduce diri kanato ang Ginoo, then most likely atong kinabuhi less og pain, less og mga problema, less og mga troubles, di ba? Wa man na nag-ingon nga kung nanata sa Ginoo wala tay problema. Do na gihapon, it's God's way to mold us, to form us, to test our faith, but the thing is, ang buot yun sa Ginoo is we have the best in this life. Okay? So, ikaduha, anong mangita man ta sa will sa Ginoo? So, mangita ta sa will sa Ginoo is tungod kay nangita ta niya. Okay? So, murabag-ingon ba, nga ngita ka sa imong mama, kakibaw ka na jud daghang mga maayong butang diha kung tupad imong mama o dul imong mama o imong papa. Okay? So, first of all, kung mangita ta niya, is because we want to know Him more. We want to really acknowledge that He is our God, nga nakatag-iya sa atong kinabuhi. O nga, ang iyang interest is only for our own good. So kung mangita ta sa kabubuton sa Dios, it is to seek His presence with confidence. Nangita ta sa iyang presensya nga dunay tay ka ng confidence, bitaw ka ng kasiguraduan nga maayo ni akong Dios, kind ni akong Dios, gigugma ko sa akong Ginoo, ug therefore naa siya daghang mga panghatag mga maayong butang dinhi kanako pinaagi ni Kristo Jesus. So kung mangita ta sa kabubuton sa Dios, kinahanglan do natay pagtuo. Asa natoy butang pagtuo diha sa iyang anak nga si Kristo
Jesus. Kay nga naman, kay si Kristo Jesus ang iyang gipadala aron kita mahiusa balik kaniya. Aron kita masig-uli balik sa amahan pinaagi ni Kristo Jesus kay siya man ang nibayad sa tanan natong mga sala ug wala nay lain. O kung doon natay pagtuo nga kita nagibayra ng atong mga sala ni Kristo Jesus, kung ituo ta siya Dios o siya tinuod sad nga tao, then kinahanglan doon natay pagsalig ug magkinahanglan magpadayon gayud ang atong pagsalig diha ni Kristo Jesus. Mo nagingon nga pagsalig nga makahimo nato sa pagtugyan, tinuuray nga itugyan jud ang tanan, ang atog yung kaugalingon diha sa Dios. Nga nasayod ta tungod sa iyang kaluoy, ipasaylo ang atong mga sala ug gilimpyuhan ta sa tanan natong mga kalapasan. So, tungod ni ini, kinahanglan musalig ta nga every year, in fact, every year, every day, every month, every week, ang Ginoo iya nang iponteriya sa iyang plano nato for the year. Mao na siya manakay padulungan nakay sa ni klaro sa imong mga mata o sa imong asa ka padung ni ining tuiga ug unsay mga butang nga imong tagaan og priority kay mao na gusto sa imong magbubuhat sa imong Dios, sa imong manluluwas. Ang pangutana ni ana, ang pagtugyan nato tinuray ba? Doon na ba tayo tinuray nga pagsalig sa Ginoo? Doon na ba tayo gipungan ng mga butang nga wa kay nato gitugyan sa Ginoo kay kuyawan ta kung ako na itugyan murag maun sa akong kinabuhi. Kay kung wala tay tinuray nga pagtugyan ngadto sa Ginoo, then walay tinuod nga pagsalig. O kung wala tay tinuod nga pagsalig, di ta tinuray na luwas. Naapata sa kalibutan ug ang Dios wala gayud kanato. And that's para nako scary na. Kadlukan na nato kay kung maglakaw ta ning kalibutan nga wala tay Ginoo, usapon tag kuan sanay walay suka-suka sa yawa kay he's like a roaring lion, no? Mura siya lion nga nangita di sa iyang tukbon. Okay, so managiingon ni San Pedro. So why do we seek the will of God? Una, limando ang Ginoo. Ningon ang Ginoo ni ana. Giklaro ni niya dinhi sa Mateo 7, versikulo 21. Nga katurang nangita sa kabubuton sa iyang amahan, maoy makasulod sa gingharian sa Dios, sa iyang gingharian. Ya, mando ni, therefore, kay mando man sa Ginoo, ato dyan na siyang sundon. Kay tanan nga moingon nga kaila siya sa Ginoo, musunod sa Ginoo. Amen? Kay usara man ang atong Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. So sa Matthew 7 verse 21, nag-ingon diha si Kristo Jesus, dili tanan nga nitawag na kog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit ang makasulod. So, kung tanaw nato ni kani nga text, ang konteksto ni ini is about sa false prophets nga magnilad sa daghang mga katawhan. But naingon sa ang Ginoo nga kanang ilang kanang mga mini nga mga propeta, kanang mga mini nga magtutudlo, maklaro man na ang ilang mga kinabuhi. Kay ang ilang kinabuhi, ilang gisulti, ilang lifestyle, mao na ang bunga kung unsa gyud ang naa sa ilang sulod. So, ang anybody nga dili magasubay sa pamaagi sa Dios, klaro kaayo nga wala sila nagsubay sa kabubuton sa amahan. Mo nang ningon si Kristo Jesus, mga mini na sila nga propeta, mini na sila mga magtutudlo, ayaw sunod anak nila, ayaw na sila paminawa. So it applies also sa matag katawhan nga ni claim og relationship ni Kristo Jesus, okay, o sa amahan pinaagi ni Kristo Jesus. Kay anyone nga nagingon sila nga I know God, pero wa gyapon sila mosunod sa kabubuton sa amahan pinagi ni Kristo Jesus, miniisad sila nga magtotoo. So mo nagingon sa Ginoo, ato sa silang likayan. Kay
lisod kayo ng makig join together ka, makig fellowship ka with somebody nga mini ang iyang pagtuo. Okay? So, musugotak sa dili, matakdan man ta. Kaya singon ko, manakod ang dautan nga tamatis, dili ang maayong tamatis manakod sa dautan nga tamatis. Correct ba? Ang usa ka tamatis nga dautan, ibutan nimo sa dagahang mga tamatis nga maayo. Usa lang ha. Okay? In how many days? 1 day, 2 days, 3 days, labi nang magkadugay, makita nimo nga matakdan sila. So manang we need to avoid them kay mo influence sila sa atong lifestyle, sa atong mga paglakaw ning kalibutan na. So nganong musikta sa kabubuton sa Ginoo? Kagingon ko, dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa diha man kung makasabuta, unsa kadako, unsa kalapad, unsa kahabog, unsa kataas, unsa kalawom sa gugma sa Ginoo. Nga iya ganing gi-demonstrate ang iyang gugma. Pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak nga maoy nido pa sa atong mga sala diha sa krus. Kung makasabot lang ta niini nga grabe kay ang gibuhat samahan para lang makabutag gikan sa kangitngit ug kwaon sakmiton ta sa kangitngit, kwaon ta sa mga kuko sa yawa. Then makasabot jud ta nga kung gikuha ko sa Ginoo kana siya plano nato. Again, di ba naghisgot ko niini before or last Sunday mo ito nga ang word na santos meaning sanctus mao na siya sa Greek, sanctus or saint. Meaning set apart, gilain na ka, gihimo kang balaan. Sumo nang holy. Holy ka, kay gilain na ka para sa iyang katuyuan. Kay sa imong kinabuhi, sa diyang imong pangitaw ng kabubuton sa Ginoo, sa diyang magsubay ka sa iyang kabubuton, kinsa may makita da ikaw? Dili, ang Ginoo si Kristo Jesus. Kinsa mang naong o dagway o pamaagi o makaingon ang mga tao, ano nausab man na siya? Anong naman na siya strength mingon og no na sa mga sala? O di naman na siya madali na mo bira-bira kay naagi siya priority sa ang kinabuhi. Kinsa may mapasikat na to ni ana? Ginoo. So banang, we need to understand God loves you so much nga napakamatay siya aron lang ka mahimong iya. Okay? So na siya plano sa matag usa ka nato. Makita na nato sa Jeremiah 29 verse 11. Kay ningon ang Ginoo, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Siya nakoy plano nimo. Plano nga iugmad ka kanang ipataas ka, ninduton ka, dili kay gubuon ka. Plano nga tagaan ka og paglaom ug tagaan ka future. That's why bitaw we don't know when the rapture will be. What akibaw niya na? What akibaw kanus kay grabe naman jud kay ang mga tango ug mga kamot sa yawa, grabe naman jud kay ang iyang pagpakita bitaw murag din na mao ang yawa to show who he is in this world, no? Nga kanilang makita lang nato nga daghan kay mga tawo nga nakabig nga naghunahuna nga ang Israel maoy mga terorista. Sila ang namatay sa mga tao sa Gaza o sa Palestinians. Ana bitaw, sila ang nangawat og yuta, gibaliba. Now, I know nga you experience a lot of that. Ginoo nga ang imong isulti balihon, ikaw nga nabuhat og matarong, ikaw ang dautan, ang mga dautan mo na nabuhat og matarong. Okay, so kung natanaw nimo adtong giingon gipasan ison Gaza lightning ba to? Gaza lighting nga ikaw ang nipatay niya sa dihang na priso ka niya unsa imong kahimtang ika pa imong reklamo ka sa imong disiplina, reklamo ka sa imong sitwasyon. Of course dapat dili katagaan sa daghang mga nindot nga mga pribilehiyo kay gikuan ka anak kay nakasalaman ka. So mao nang mga butang nga migsuonan nga we don't know, but in Christ do na tay buhing paglaom. Yeah, that's why we need to bring this out. We need to share this to people. We need to tell them. Karon ragisod kayo, no? Kasi ako sige kung hunahuna sa akong masilingan, ang siling labi ng akbang kaya ng mga ako silang sultihan na, kaya nakashare na ako sa bana. And then ako Christian ko, pastor ako, pero mas lang magpalayo na ako, bitaw, so mayroon man sila og taras na ako. So kanang that kind of people is
most likely maminaw sila sa ebanghelyo. So we need to tell them. So we are hoping for the rapture to come, kay mag-ana naman na ni kalisod ng kalibutan, okay? So tilang ko ninyo nini, we are seeking God's will, pero nag-anticipate sa pag-abot ni Kristo Jesus nga kwaon ta, Maranatha, okay? Kaya di siya pwede nga mag-ani na lang ta, sige na kung ampo dire, magbahala na mo din ha, basta ako, magbuhat lang ko kung sa'yo matarong sa ako din hinya, wako'y pakialam sa mga tao, magpaabot na ko ng rapture, di na siya pwede, because we know even on the last minute, ang Ginoong ganahan gid siya magpanglihok ta in accordance sa iyang kabubuton. Maglihok ta sumala sa iyang gusto. Manglupad ta og dili pa, kinahanglan magkuyog jud ta niya every step of the way. So, mao na nga importante kay magsuunan nga mangita gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. Okay? So, ang greatest plan sa Ginoo or katuyuan nga una sa tanan mo gibuhat ka sa Ginoo. Ano gibuhat man sa Ginoo ang tao? Aron tagaan siya himaya, pinaagi kanato. Gipunit ka sa Ginoo sa lapok, sa kahugaw, gikuha ta gisakmi ta diha sa kinabuhi ngit-ngit kaayo, aron sa dihang naana ta sa iyang kahayag, i-reflect na to ang iyang kahayag ngadto sa ubang mga katawhan, ug siya ang masikat, siya ang mahimaya. Manang sa Psalm 86 verse 9 and 10 nag-ingon, ang tanang all the nations you have made, ang tanang nasod nga imong gibuhat, muduol kanimo ug musimba before you, Lord. They will bring glory to your name. Magdala sila himaya sa imong ngalan. Kay ikaw ang great ug grabe ka marvelous, ngilingig kaayo ang imong mga gipangbuhat, kay ikaw ra ang Ginoo. Revelation 15 verse 3 and 4. Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the nations. Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? So makita nato din sa Old Testament, o nga rin sa ending na sa libro, sa kinabuhi nga mao ang the Bible, no? Ningon ang si John or ang mga saints ni nga nag-declare sa Ginoo nga dito na sa langit nga great ug marvelous jud ang tanang buhat sa Ginoo. Kay ang buhat sa Ginoo nga giluwas ta, great and marvelous kay nakisa may makabuhat ni ana, kisa may makalukat sa tanang sala sa tanang tao ug idakdak sa iyang anak aron malimpyo lang tatanawon diha niya pinagi sa iyang dugo. Mo na nga ang Ginoo ray just na jud niya hustisya, siya ring matarong, siya ra ang tinuod ag tanan niyang pangmaagi. Mo na ang tanang mga nasod dapat mahadlok sa Ginoo. But look, all the nations right now do not fear God. Mas nahadlok sila sa mga Palestinians nga nag-rule sa ilang nasod karon. Okay, like last December 28, JFK nga busy kay ni nga kuan, John F. Kennedy Airport o ganing sa LA, mga entrance ko ni sila gipang-blockan sa mga Palestinians kay nagsigigyo sila drum sa ilang kuan nga sa ilang bakak nga ang Israel lagi nangilog og yuta, yung kinahanglan ang Israel papaong pamatsyo na sila and etc. So what do you think? Katong mga manguli in town kay holiday biya. So every event nga nanghitabo karon nga ang ilang Christmas tree ilisan og bandera sa Palestinians, do you think ang kaning mga Amerikano diha o ang kaning mga Canadians dinha o asa ni sila diha sa United Kingdom nga ilang gipangharas ang mga katawhan diha bisag dili mga Hudiyo ni? Do you think okay ra na nila? Do you think di na mo abot nga mukalit lang na sila buto unya maghimo na sila gubot dinha? Makagubot jud na. No, doon na dyan ay civil war. Ito po within their state, magkagubot na. So, mo na nga, usa para dyan ako is, Lord, mga yutag will sa Ginoo nga, Lord, how to pray? Musiko ni mo ka ng, kaya ako mismo ka nang mo pray ko, like a being, nga dugay ko nakatug balik, ka nakaihi ko. Nangihi ko mo, nagkabalik na ko, dugay ko katug niya. Lord, gaya na ko katug, Lord, please send me to sleep. So, nagsilang ko pray. At the same time, di ko ganahan mo pray ko nga kanang,
Lord, please lang, Lord, kanang kung mahimo, Lord, kanang, ay lang lagi ko papreha nga kanang bang, duot kay gikas kasing-kasing kay, maghila kag mayo niya, kapoy, jud kaayo sa akong lawas na bitaw, mo di nakatake ang akong lawas kanang, ang emotion bitaw na akong ma-involve og maayo. So, but to look at what's going on right now, at the same time, seeking the will of God nga, saon ni pag-pray, kay ako mismo din ako kibaw mo pray. Matagkita na ko sa situation na ko, Lord, please help Israel. Please, Lord, help them sa kaning mga nadinha taon sa panggubatan ng Lord. Lord, tagay tao ka. Ana, short kaayo because prayer is just asking. We don't have to dictate God what we need, what He needs to do. But to tell Him, this is what we want, this is what I want, this is what I'd like you to move, Lord, to do. Natagani mo kaalam ni, imo nilosan akong pamilya, imo na nabukuan lang mga mata, tantangan ng mga babags lang kasing-kasing. So short, so we can reach out so many prayers. But even then, we need to seek God's will. And by doing so, we bring glory and honor sa atong Ginoong Diyos. Okay? So, ningon din sa Psalm pasad, for you alone are holy. Tanang nasud mo anha kanimo mo worship nimo kay ikaw ang matarong o kay imong mga binuhatan matarong ug imong gipadayag ang imong mga katarong. Sumo ni karon. Unsa mo nato pag seek sa will sa Ginoo? Pangita ang Dios with all your heart. Kanang sincero nga atong ipangita ang Ginoo. Jeremiah again 29 verse 11 to 13, God says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. So ang Ginoo ningon, ako'y plano ninot kayo ninyo. Pero tawag ako, duol na ko, pag-ampo, kay maminaw ko. Okay? Kibaw naman ang Ginoo sa itong mga needs. Pero nga naman ganahan man jud kay ang Ginoo nga muduol ta niya mangayo mo mangayo gyud ka. Ganahan og taong palang ngayo diha niya. Why? Tao nga kanang sigig duol, ganahan ang Ginoo ni ana. Yaningon siya nga, imo kong makit-an kung imo kong pangitaon sa tibuok nimong kasing-kasing. So, kumusta ang atong kasing-kasing? Tibuok na ba jud ni nga ato na jud ning gihatag sa Ginoo nga siya na jud napuyo dinhi nga ang bit ni ini siya gyud? We need to ask the Lord and ask for His help. Ikaduha, gawas nga mangita ta sa Ginoo, trust the Lord. Saligi ang Ginoo. Psalm 37 verse 3. Sa NLT ni, akong kuha, trust in the Lord and do good, then you will live safely in the land and prosper. Okay, paminawa, naingon din niya ang Ginoo. Saligi ang Ginoo og pagbuhat og maayo, then safe ka ni anang yutaa, ni anang imong lugar, o muugmad ka. That's the promise of God, that's not my promise. Okay? But I just want to balance this. These are general ni siya nga word of God. Kami ng tao, daghan kay ko sa Ginoo nga nung wa ko ni prosper. Okay? So lain sa nga topic, but to give you just a little of that to balance ani is one is misalik man ko ni mo Lord, dabuhat man ko maayo pero nganong di man ko safe sa akong kayutaan o wa man kay ko ni prosper. Okay? There are other things, factors there. One is ang atong sala, natay hidden sin. Kaduha is ang Ginoo, possibly ang Ginoo ganahan siya mo prosper pero kibaw siya nga the moment prosper ta manghambugira na sa tagbalik. So ang Ginoo ayo lang, inana lang ka. Or sa imong situation nga wa ka dili kay ka safe pero makit-an nila pirmi nga atakihon ka pero maayo ra jud kay kag countenance bisag wa ka ni prosper, malipayon ka, for them to see ikaw as a light, ikaw as a child of God, nga lahi jud ay ang ay dunay Ginoo. Okay, so that's to balance that. And then, delight in the Lord. Delight in the Lord meaning, kanang bitaw, pero bitaw kang malipay siya imong kuyog, siya imong kasturya, siya imong tagaan sa tanan, siya ang tanan, siya ang sentro. Nasa verse 4 na sa Psalm 37. Nagsulti din ni, take delight, paglipay, kanang
Be in love with God. Okay? Kay, He will give you your heart's desires. Unsay imong gusto, ihatag sa Ginoo. Unsay imong mga gitinguha, ihatag sa Ginoo. Okay? So, example ni Ana is, for a long time in pastoring, no? So, ko, Lord, kanabang, ganahan di kay ko mag-farm, ganahan di ko gingan-ani, ngon ana, pero akong gi-farm mga kasing-kasing, mga gahi kay batuon kayo, nga pertini mong kuha sa mga sagbot mo, no? Buon sa nagsagbot ko, sa sagbot man, no? Buon sa wajud ko kakita kayo gani og bunga nga nindot nila nga giatiman man unta. And then God just ended all those things ug gidala ko sa butuan nga najud ko din sa dakong kayutaan diri na pwede rin kong mananom ug unsa pa akong buhat-buhaton. So I'm in the place where God knows na mao nay gusto sa akong kasing-kasing. Okay? So at the same time, wag yapon ko niya gitangtang sa pagtudo sa pulong sa Ginoo. Kay babay number 1 calling sa akong kasing-kasing. So ngano man na, because God wants us nga kung siya ni delight diha nato, nalipay siya, mutanaw siya nato, muduol nato, dapat kita usab diha sa Ginoo. Nya, lain ni katulo, commit your plans to the Lord. So, pangitaang Ginoo, this is how maglipay ka diha sa Ginoo. And by the way, kung balik ta kanang budilight ka sa Ginoo, is kanang you want to know unsa man joy ikasulti sa Ginoo ani akong kahimutang, basa ka sa Bible. And to read the Bible from Genesis to Revelation gives you the whole counsel of God. Ayo inta paghuwat nga dunay muhungit nimo to give you the whole counsel of God. Kabisan gani karon daghan kay mga bantugan, mga preachers, teachers, mga in the world, no, known sila internationally, nangasimang na sila because ngano man, I don't know, ngano nga simang sila kay wa kay sila mo delight o gihimo nila ang knowledge of God is something to boast about, nga maayo kay sila mo expository or whatever, or gigamit na lang nila ilang pulpito para daghan silang kwarta, nga masikat sila. I don't know, there are many factors, okay, na ang tao mo simang kung ang kasing-kasing nagsige lang tagpamuhat di sa Ginoo, pero ang kasing-kasing na to layo sa Ginoo. Naa ka sa mga gibaton sa Ginoo, pero wa di ang Ginoo. That's another thing. So to delight in the Lord is to really immerse ourselves in the Word of God, in the presence of God, in worshiping God. Kaya diha gud mo spend butag time, please i-practice ni spend time with God. Ni kamata ni mo spend time with God. Ikaday ni mong katulog istorya-istorya sa Ginoo. Okay? Ihisgot ang tanan ni mong sapot, kanindot, bati, nindot, usapay sama ihatag sa Ginoo. And read His Word. Okay, kay the moment mo basag uta sa pulong sa Ginoo, murima mo speak din hinato. Okay, or on situations mo ginilot kay hapsay kayo linaw kay atong sitwasyon for the moment, pero gisaksaka na ka sa pulong sa Ginoo nga mao daytoy makahatag nimo kalig-on og instruksyonan na dai ka sa Ginoo kay dili na moabot nga gubat. Lig-on ka because you are reading. You are getting the whole counsel of God. And God will always teach you because the Holy Spirit is our teacher. So sa man yung pagkibaw, gana akong ipanulti is really from the Lord. If the Spirit of God is not in you. Or, yung kaon, ni-receive na ko sa Ginoo, pero kay basa-basa, unsa man yung pagtubo. Sumapera sa bata nga, gianak, pero way tutoy-tutoy, mamatay ra na siya. Buhi na siya for a time, but eventually, it will die. So manang we need to eat kumahimo 3 times a day in the Word of God. So again, mo challenge ko ninyo ni I always campaign this to anyone, to any opportunity I can preach the Word of God. Nga please sugdi na karong adlaw, start reading 3 chapters every day. Mahumana nimo for 1 year ang Bible. Kung di ka ganahan og buntag gabi, kung di ka mawagtang Genesis, start ka Genesis chapter 1, 2, 3, kabuntag. Then Genesis 1, 2, 3 ini kagabi. Hangtod mahuman kang abot kag Revelation ini ka December. O pwede sa nimong i-divide ang Word of God. New Testament in the morning, okay? 1 book, start kag Matthew, niya ganiro ni Matthew, Mark, Luke, John, okay? Acts, Romans, Corinthians, hangtod nito sa Revelation.
Okay? Imuman man imong dali kung 3 chapters ka kay mubo ra man ang New Testament kaysa Old Testament. Na sa gabi kay story man gud ng New Testament, okay? So makapalami sa nagkatog o pa ka na nag-abi nimong nagbasa pa ka nakatog na daay ka. Okay? So mo nga ayo sad og basa nga kanang padung nakagkatugo na kayo ka. Kung dili basa mintas up pa ang imong lawas, wala pa ka mag-set nga mahigda na ka or matug na ka. So, these are things mga kaigsunan. That's why we need to delight in the Lord. That's delighting in God. Okay? Yeah, listening as well. So, number 3, commit your plans to the Lord. Sa may mga plano nimo? Psalm 37 verse 5. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Itugyan ang tanan nimong buhaton sa Ginoo. Tanan nimong buhaton. Saligis siya ug tabangan kaniya. Ginoo, ganahan ko ani, ganahan ko buhaton na ani mao ni ako ni itugyan nimo. Saligis siya kay sadyang mosalig kaniya, tabangan kaniya. But of course, as you commit everything, make sure na dili ang imong gi-commit ang imo ra jung gusto. Kundi Lord, kani akong gibuhat karon imo maning gusto, ako sa ning gibalik nimo og tugyan, ako ning gi-commit nimo, kani salig ko nimo nga palambuon ko nimo ni ining akong gibuhaton nga imong gihatag diri nako. Ug tabangi ko kay di ko kibaw mo matubang mga tao, mauwaw ko, di ko kibaw mo sulti. Daghan kay tag mga reasons, kadaghan man tag weaknesses, especially in talking, especially in delivering messages, right? Okay, so listen at the same time. Okay, seek, delight, commit, listen to the Lord. John 10 verse 27 says, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Ang iya ko nung mga karniro man ta, naminaw sa iyang tingog sa pastol. Siya man ang pinakapastol. Siya, kaila ko sa ako mga karniro, o kani akong karniro, musunod na ko. So, unsa may buhaton nimo as you spend time in seeking God's will for 2024. Okay? Lord, magdako ballpen, og notebook, og Bible. Na kasi mong kwarto, mo go out ba kasi mong balay, kay saba kaya daghang distraction. And just tell the Lord, Lord, na ko dinhi kay ganahan ko, maminaw sa imong kabubuton sa akong personal life. Ginoo, nasa ko'y gustong mahitabo, Ginoo, imo ni, sulti sa akong personal life. Mauna akong buhaton. Sa akong family, Lord, unsay gusto nimo akong buhaton sa akong family? Lord, doon bakit particular nga work gihatag nako? Kay wa man jud ko nag-teach o wa man jud ko nag-share. Unsa man Lord, unsa may gusto nimong buhaton kay gamiton ka sige no sa mga gifts na gihatag niya nimo. Okay? So of course, ang number 1 nga ganahan jud sa Ginoo is we do ministry. The one work or ministry that God wants us to do good is to tell people about Him. Okay? So you ask the Lord, help me on that, oh God. Yeah. Spend time in just minaw lang ka. Why sa consulti? Minaw rin ka. And then, doon na mabot ni mo nga mga ideas sa imong mind. Start writing it down. Start writing it down. Kung gaduda ka, Ginoo ba ni o ako rin ni? Then, ask the Lord again. Lord, imo ba ni Lord? Ako ba ni? Yeah, Lord, kung gaduda ko, Lord, ba tagay ko faith? We need to ask that. Kay, wa man tayo faith good on our own. Tagay ko faith, Lord, nga imo ni. Yeah, Lord, pwede ka mo hatag o confirmation ni ini, na imo dyan ni. Yeah, this is also how it is. Dili tanan nga butang nga ihatag sa Ginoo, ma-confirm yun na sa iyang word. Pero doon ay general idea na kibaw ka, this is really from God. Okay? For example, mga nang ginawa ni mo. Ato imong silingan. Ato imong kanang naaway pag ito mo last year. Nya, sultihi siya matungod sa Ginoo. Adto ko, katuyo daw akong kontra. Hanaka ka. Pero, sabi na, ang yawa ni, pero makaaway na sa mi, anak. Pero kibaw man ka that God wants us to tell others about Him. And even sa iyang pulong, nag-ingon siya, love your enemies. Do good to them. So, kung kibaw ta ng mga butanga ba, ang mga general ideas nga naa sa Bible, then di ka magduha-duha. Nya mo suwat jud ka, di sa gani usahay mo gaduda ka, pero mo follow ka ni ana kay mo jud permi gi-impress sa Ginoo. Okay? And as you do and obey it, nga ka maka-build of more and more faith in Christ.
ug the more and more nga mosalig ka, kay kibaw ka nga, walay abi na kog ako dito sa Ginoo di ito. Okay? But it starts with listening. Kay kita good mo ampo ta sige ta. Amen. Dalakaw na din ta. Spend time. Nya usahay sad sa dang spend kag time, ang Ginoo is muhatag nimo og impression, read on this book, on this verse, on this chapter. Okay? So isuwat lang na niya, waka kakita connection, isuwat. Kay some way and another, sa mabot ng mga adlaw, a day or two or a week, a month, ang Ginoo pa rememberon ta ni ana. Kay Ginoo mo di mo sa ihatag nimong tanan diha on the spot dili. Because ganahan lagi siya nga magkuyog-kuyog ta niya. Ganahan kayo ang Ginoo nga mag-uban jud ta pirmi niya. A step behind him all the time. Mao na ang disciple or student of God. A step behind him. Nag-una siya, nagsunod ta niya. Dili layo, wasa ta nag-una niya. Okay? Wasa ta nagtupad niya kay siya biyang master, kundi a step behind him. Take the time to just be with God. Spend it for 30 minutes to 1 hour and try to listen. Anhasan matesting ang atong heart kung if we really want to know God. So ako tuwang i-summarize. Knowing God's perfect will ba sa atong life, makahimo na to nga maka-overcome ta og trials, problems, frustrations, and even depression. Kas nakibaw magud ka nga you know you are doing His will. Most of all, you know nga ang Ginoo maoy nagpanglihok da nimo, gitagaan kaniya desire and the power to do unsay makalipay kaniya. Balikon ko. Maka-overcome sa tanang mga problema kay nasayod ka nga ang Ginoo may nagpanglihok kanimo kay iya naman ka. Di man na siya muhunog panglihok nimo. Kitagaan kaniya nini nga desire, tagaan kaniya power pagbuhat sa iyang gusto nga may tabo sa imong kinabuhi aron ma-please siya. Philippians chapter 2 verse 13. So magisuunan, that's all we need to seek the will of God. I hope that as in the whole month of January 2024, nag-hope ko nga every Sunday that we meet, doon na untay maka-share na mag-inom ka nga lipay kay ko, gagkipakitaan ko sa Ginoo mo ni iyang will sa akong life karon, sa akong personal life, sa akong family, ug sa akong work or sa ministry or particular work that God wants you to do. Because we need to be in the company of God. We need to be in and doing His work. Okay? Mga katawhan sa Diyos. So, God bless you. Let's all pray. Father, we bless you and we praise you, God, for speaking to us. How to really know you more, to really obey you more, to really trust you more, to Lord, to work with you, alongside with you. Kaya ang among life is about you. Dili ni about us anymore. It's not about even our families, our children, but it's about you. Kaya kung ikaw ang unahon, Ginoo, mo trickle down lang na, mo flow lang na ang tanang panalangin o Ginoo. Ngari sa among pamilya, ngari pa sa uban na mong gipangbuhat, Lord. Kaya ikaw man ang source sa tanang panalangin. Ikaw man ang source sa tanang grasya, sa tanang kaayo. Ikaw ang mo open og doors, ug mo close ni ini. Ikaw, Ginoo, ang tanan. Wala imposible kanimo, O Lord. And I pray and I really ask you, grant each one na naadini karon the heart's desire to seek your will and to know your will, Lord. To the letter, to the dot o Ginoo, to the title. Father, be glorified in our lives as we enter 2024. And Lord, sa pagduna pa yung mga bagyo nga moabot sa mga kinabuhi. Sa kibaw lang mi, Lord, nga ningon ka nga mulabang mi sama sa mga disciple ningon ka mulabang tangad to niya. Paglabang nila, Lord, nagbagyo. Pero nakalabang yun sila because you were with them. And when they were afraid, they woke you up. Kung ikaw mismo nag-iingon sa hangin o sa bawat punong and dalinaw, kung nakalabang yun sila from one end of the lake to the other side of the lake. Lord, we know na kung ikay mo drive sa among kinabuhi, o ikay driver, Lord,
safe jud mi. Bisan pag naiuntol-untol, napay bagyo o Ginoo, luwas jud mi. O kami, o among mga pamilya. So Lord, among gisalig, among kagalingon da kanimo. Salamat sa imong pag-iya ka namo, sa imong pag-istorya ka namo, sa pagtudlo ka namo. All glory and power and dominion and adoration, thanksgiving, worship is yours alone. We give it back to you in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so